Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Give me a beat! O sige kayo na pogi! Basta sa amin ang dating! O parinig sa mga malalakas ang dating! Team Pula! Alam mo, puro kayo dating. Puro kayo dating. Ano ba yung dating-dating na yan? Hindi ko kailangan ng dating. Ang kailangan ko, ambag. Ayan. Well, wala naman kayo palagi, ano? Pero joke lang yan, Arela. Kasi naka-leather ka ngayon, eh. Oo. Ayaw naman namin ng away kasi dito sa Team Puti, mababait kami. Tama, Team Puti! Ito ang programang ang magkaaway sa simula, nag-aambahan, pero madalas sa dulo, nagyayakapan. Ito ang Face to Face Harapan! Wala raw maloloko kung walang magpapaloko at hindi makikinig sa ating harapang tagapayo. Camille Garcia is on call, kaya't ilapag na ang inyong mga problema. Dr. Camille Garcia! Pagkatapos ng mental check-up, soul check-up naman tayo kay Brother June Banag! Objection, Your Honor! Yan ang linya niya sa mga limali sa usaping batas. Siya ang nag-iisang si Attorney Rob Gozon. Veterana sa balitaan at veterana rin sa serbisyo publiko. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sinong sisimawan? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong Umangkas ako. nangyari? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Good morning sa inyong lahat, lalo na sa mga nakatanggap na ng kanilang 13th month pay. Ayan, o bonus. Singilin nyo yan. Sa mga employer ninyo, ha, karapatan ninyo yan. Okay. Ireklamo nyo sa DOLE yung mga ayaw magbigay. Yung mga nagpapalusot at ang daming pasikot-sikot. Pasikot-sikot. Alam ko yung kantang yan, ha. Mukhang kuwang-kuha niya po ang pasikot-sikot sa dance steps natin. Okay. Ate ko rin ang ating sawsawero-sayawero ay si Nanay. Ito na po. Si nanay na naka-hoodie, bagets na bagets. Let's go, Mami. Oh, wow. Yes, Mami. Mukhang nagsusumba to si Mami. Alam niya eh. Oh. Yes, Mami. Ayan. Bigla akong nahiya. O, eto na, buwaya raw o mga agaw ng pasahero. Yan, ang reklamo ng mga tricycle drivers sa kapwa din nila tricycle driver. Aminado naman itong isa na nangaagaw talaga siya ng pasahero. Pero may rason naman daw siya kung bakit niya ito ginagawa. Nako, hindi lang pala sa zoo o sa politika may buwaya. Meron din palang buwaya sa toda. So, kailangan naman talaga mawawala yung mga kulurong na yan. Dahil sa amin, lumalaban kami ng parehas. Ikaw naman, Dore, kung pwede naman, lumabang ka ng parehas sa amin. Pumila ka ng maayos, magparehistro ka, at saka kumuha ka ng permit. Kinausap po namin yung mga lumalabas na mga e-bike kasi po meron po tayo ditong toda ng mga tricycle. Siyempre po, dahil po may toda tayo, bawal po sila mag-pick up ng mga pasahero. Sa mga kolorong dyan, tsaka sa mga e-bike na mga nandrito,
pumarehas naman kayo. Kasi kami pumaparehas dito sa pilaan namin eh. Ang hirap na nga ng kitaan natin pagkatapos mambubuhaya pa kayo. Ang mga tricycle driver na nag-aaway dahil sa pasahero, William at Duroy, harapan na. Ang style dyan, hindi ba pila-pila-pila? Apo, yun po. Hindi pwedeng makikiagaw ng Opo, yun po. mauuna Kailangan itong nasa likod. alis mo, pagbalik mo, kailangan sa likod ka. Ganon. Yan po, opo. Pero sa umaga, hindi ba nag-uunahan? Wala naman po. Sa amin po mga toda, talagang sumusunod po kami. Ang okay. nagiging problema po, sila po yung mga buhaya. Okay. Yung mga kolorum. Oo, Kasi ang pilahan po namin, two-way. Oo. Minsan po, hindi po namin kagad nakukuha yung pasahero. Kasi nga, may isang sasakyan, siyempre hindi mo na pwedeng didiretso. Bigla naman, makikita namin sila, biglang pumapasok, kinukuha yung pasahero. Yun yung ano naman. Paano naman yung mga member ko, nagre-reklamo? Dahil kami, ang tagal namin pumila. Nanggaling kami sa dulo, hanggang doon sa unahan. Hindi ba okay, may organisasyon kayo, pero merong sumasaklaw din sa inyong barangay ba yan? Apo, kami po, yung toda po namin, centralize sa barangay. Oo. Meron po kami mga camera, kada pilaan namin, may camera yan. Kaya alam ng barangay lahat ng galaw namin. Kaya nga. So, meron dapat mamagitan. Kunwari, meron kayong irereklamo na kolorum, nangaagaw ng pasahero. Bakit hindi kayo Nareklamo na po namin yan. Nagharap na po kami sa barangay. Oh. Sumang-ayon naman sila doon sa kagustuhan namin. Kasi willing din kami na kunin sila na maging member. Oh. Para maging parehas lang ano. Kaso, nang pagdating namin sa barangay, pumayag naman siya. Okay naman sila. Tapos nung mga ilang araw na, yan na naman. Ayun na naman. Katwira nila, kailangan daw nila. Ilan ba sila? Ilan? Una, siya lang muna. Oh. Siyempre, yung iba pong mga kolorum din, nakigaya na rin po. Ay! Kaya, imbis na marami isa lang problema namin, dumadami po kasi nga, kaya pala nung isa eh. Hindi, pero mahaba siguro yung proseso. Gaano katagal yung proseso ng pagparehistro sa SEC o kung ano man Ay, yan? madali lang po ang problema nga lang doon sa pera. Kasi nga yung... Magkano? Alam ko yan eh. Di ba Kasi po, nagkaroon doon na sa tayo? kitaan po namin, doon nagkakaroon ng problema. Dahil, siyempre, hindi nakakaipon yung driver. Magkano nga po? Ang permit po namin, 800. Oh. Tapos yung rehistro ng motor, minsan umabot ng 1+, ganyan. Okay. Tapos yung sa lisensya pa. Okay. Opo, ganun po. Ganun talaga. Pero at least, meron namang ibabalik sa yung Opo, yun nga ang ano namin. kita, hindi ba? Tsaka, lahat parehas ang kitaan. Depensahan mo ang sarili mo sa aming pagbabalik. Ito po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo. Ang tanong, Duroy, bakit ka naman daw nambubuhaya ng pasahero? Hindi naman siguro mas natawag na pambubuhaya yun eh. Ano na? Kasi nakikita ko pasahero. Siyempre ako, ang target ko talaga, kumita. Dahil nga sa marami rin gastusin sa pambuhay ko, pag naaakita ako ng pasahero, may oportunidad akong kumakita pasahero, kukunin ko. Oo nga naman! Alam nga naman, sa Kaso pagkakataon na yun, kinukuha po sa pila namin. Kung ang lahat ng tao ginawa ang gusto dahil sa pangangailangan, di wala nang batas, wala nang order Kung sa sumakay yung pasahero, Pilipinas. papababain nyo pa ba? Yung batas sila, nire-respeto ko yon. At sa amin, katulad nung kaninang binanggit niya, kapag ang kalsada nila nagsara na, hindi sila agad nakakaikot. Di ako ngayon, parating ngayon, every time na dumadaan ako ron, ako napapansin nila. Pero kuya, Hindi ako yung madala. Kuya Duroy, pag ako sumasakay ng tricycle, tapos sumasakay ako sa maling sakayan, yung mababait na driver, dun po kayo sa pila. Yun po Yung yata sa ang amin tama. kasi, sa totoo lang, lalo na ngayon sa Hermosa, Abad Santos, yung pedestrian doon wala. Yung mga kamoting mga driver na dapat nasa tamang hintuan, di ba? Pedestrian yan, dadaanan ng tao. Nawawala. Pati ngayon sila, na tama ang hanap buhay nila, pati ako ngayon, naapektuhan. Akala nila, binubuhaya ko sila. Pero hindi. Pagka ako may nakikita sa kanila nakatayo roon sa kabilang kalsada, dire-diretso lang kami.
Dire-diretso lang kami. Kami mga kolorum, ha? Pero yung mismong dapat na katunggali namin sa hanap buhay, yung mga e-bike na wala namang pakinabang sa gobyerno, Okay. mas nakakakuha sa amin na nakakuha. Alam nga namang ibigay ko sa kanila. Okay, para lang tayo ay malinaw, bawal ang kolorum, tama? Yun. Yung Oh, pang yan. labis Hindi. po. Pero wala tayong panghuhusga, ha, Opo, Kaduroy? opo. Kaduroy talaga. Ayun, biglang naging- ABP Golden Dove Awards. Okay. Kaduroy, wala pong panghuhusga, di ba? Kasi lahat naman tayo kailangan nating rumakit at maghanap buhay. Oo. Pero para wala ng problema, dapat inaayos talaga. Opo. Para wala kang kaaway. Okay, bakit ba? Bakit ba kailangan magkoloro? Gawin na nating Hindi legal ko, yan. kasi sa totoo lang, hirap din eh. Oh. Unang-una, yung mga gastusin, merong O, isa-isahin- sa kanila. isa-isahin mo, May mga gastos. babayaran sa kanila sa, sa Rehistro. TODA fee. Oh. Rehistro. Yung, kumbaga, aabot na magkano lahat-lahat yun. Oo. Kisa ibigay ko sa kanila, di gamitin ko na lang para sa magulang ko na sinusustentuhan ko paggamot sa baon ng anak ko. Itong ang bukol ko, halos hindi ko mapa-opera eh. Oo. Oh. Paano naman kung pangangailangan gagawa tayo ng mali para Yan, may ano ngayon? matugunan ng Talagang panahon, pangangailangan? sakit. Katwiran nun eh. Napakatagal na panahon na to, nasa sa likod ko. Ano sabi ng doktor? Ang laki ng bukol niya dito sa bato. Nagulat ako, ate. Oo. Oo, Ano bakit to? ang laki na niyan? Cyst daw to, cyst. Hindi Ah, naman daw cyst. cancerous. Oo. Kaya Okay ka lang siyempre, daw po ipakita. Nakampante ako. Oh, ayan, ang bukol. Nakampante ako dahil hindi naman cyst. Di patuloy lang umaganap Hindi buhay. naman para- malignant. Kung ba hindi naman siya cancer. Hindi Kundi naman daw cyst cancer. lang. Cyst Oo. lang. Attorney Rob, anong nilalabag ni Duroy na mga batas dito? Marami po. Marami. Opo. Simulan po natin, mabilis lamang ito. Nasa City of Manila po kayo, di ba? So sa City of Manila po, meron pong ordinance yan. Dahil sa LGU or the Local Government Code, no, ay may kapangyarihan po ang syudad na i-regulate po ang pagta-tricycle. Sapagkat ang pagta-tricycle po, pati yung pag-jeep, yan po ay tinatawag na common carrier. Ano po ba yung common carrier? Ito po yung bibigay ka ng service sa publiko. Sa madaling salita, kailangan may regulasyon dito. Yung safety standards, yung mga gulong ba ninyo bago, may number ba ang tricycle para kung nakabangga ito, madaling makita. Anong kulay ang tricycle para kung maka-aksidente ito, alam mo na agad ano ang TODA, di ba? May color coding dyan. Ayan ho yan. Ngayon, meron po tayong tinatawag na Manila Tricycle Regulatory Office na hindi ho kayo magkasundo sa barangay, isumbong nyo ho siya sapagkat may kapangyarihan po ang MTRO na i-apprehend ang mga violator, i-impound ang tricycle ng mga kolorum at babigyan sila ng fine. Maaari din ho silang mademanda sapagkat may kapangyarihan ng ating LGU. Ang maximum na penalty ay maaaring 1 year of imprisonment or fine of 5,000 pesos per violation. So, yun po. Ayan, ang dami. Hindi ka ba nahilo? Lalong lumaki yung bukol. Parang nagkamata. Nagkamata, ate. Alam mo, marami talaga. Aminado ka namang mali. Pero tingnan natin kung paano natin ito maaayos. Pero ano kaya ang magbibigay ng tamang magandang leksyon dito kay Duroy? Malalaman natin, baka yung mga kakampi nila may masabing lalong maliliwanagan si Duroy sa kanyang ginagawa. Yan ay sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo. Siya raw ang madalas na naninita sa pambubuhayan ng pasahero ni Duroy. Danilo, humarap ka na. Okay, ikaw ang naatasan sa TODA. Apo. Na ikaw talaga yung parang ano dyan. Sergeant of Arms po. Wow! Okay. Sir, nasaan ang baril? Wala? Wala po, ma'am. O best lang tayo, best. Best lang po. Okay. So, ano po ang trabaho nyo? Kayong maninita ng mga lumalabag sa TODA. Ako. Kahit po yung mga miyembro. Opo, mga mali pong ginagawa nila. Kagaya niyang pambubuhaya. Yan, araw-araw namin po silang sinisita, sinasabihan. Kala nila tama pero hindi nila alam mali. Ba't ayaw nila sumama sa amin, sumapi para Pero maging tama paano sila? yun? Wala ka namang police power. Anong dala mo? Batuta? Ano? Hindi po, yung dala ko po yung salita po, peace of ano po, yung Okay. Pakikiusap. sa pamamagitan ng pananalita sa kanila na maayos na
ang toda po namin ay legal po na nagmamaneho po kami na maayos at hindi ho kami nang bubuhaya. Hindi Sila naman kayo nag-aaway. Ay, hindi naman po. Anong tingin mo? Bali, sasabihan po lang po namin sila na wag na ho sila mambuhaya at sumanib na lang po sila sa toda po namin. Tama yan, Paano kapag kuya. paulit-ulit yung sinisita si Kuya Duroy? Paano po yung ginagawa ninyo? Yun nga po, kaya nga po sinumbong ko siya sa presidente namin kasi para malaman yung ginagawa niya. Kasi kung ginagawa niya araw-araw, Monday to Friday, araw-gabi, kawawa naman po kami. Wala na ho kami kinikita. Tapos sa kanila lang po, kami, ang dami namin binabayaran, ang dami naming kumuha kami lisensya, kumuha kami ng permit, kumuha kami ng rehistro. Tapos sila ganyan, thank you lang, TY lang yung ano nila. Paano naman ho, kawawa ho. Wala na ho sa amin napupunta. Ang hirap na nga po ng biyahe. Dapat inaayos din nyo yung mga e-bike. Yung mga e-bike, maayos dapat kami. ayusin nyo yun. Kayo ang hindi maayos. Kasi mas malaki na ay epekto sa kanila yun eh. Bakit hindi Kahit ka saan na eh. lang mag-e-bike? Hindi, mas lalo ng dahil wala namang yung e-bike, hindi naman po pwede maging Ano ka ba pampasada tinuruan yun. mo pa ng lalong iligal? Hindi po pwede yun. Talaga, Hindi po oh. pwede yun. Ayun na nga. Tinutulungan natin sila eh. Mas maraming gumagawa nun sa harapan nila pero hindi nila nasisita. Ayun na nga po, may e-bike na nga po. Pati kayo, kasama pa rin kayo sa nambubuhaya sa Kaya amin. nga, hindi namin halos kayo masunod dahil yung mga e-bike, hindi nyo magawang Teka, mapaalis. ang ayusin natin yung kilay ni Kuya Duroy kasi hindi ko mahanap. Oo, nasa ba ang kilay mo? Nalilito ko sa natataas ang noo. Nasa lost and found. Okay. Tama raw si Duroy at para sa kanya, wala silang ginagawang masama. Mark, humarap ka na. Isa ka pa. Isa ka pa, Mark. Samantags. Let's go, Mark. O ano na? Mark, bakit? Parang mambubugbog ka pagpasok mo, ha? Masyado nilang hinaan si Duroy. Friend mo ba si Duroy? Barkada kayo? Kami magkabarkada pero parehas lang din po kami nagka-tricycle. Ikaw ba may lisensya ang motor mo at meron kang prangkisa? May lisensya po ako pero parehas lang din po kaming kolor. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon matatawag po kaming buhay kasi kung alin lang naman yung paserong hindi nila nakukuha, ay lang naman po tinadampot namin eh. Ang mali yung pwesto namin, doon kayo kumukuha ng pasahero. Kayo, wala kayong toda eh. Koloro kayo eh. Marami naman Ano kayo lugar naging doon. tama? Marami naman lugar doon na dapat Hindi yung yun una eh. ng pasahero. Ano? Hindi yung mismo Kung nasa magkita lang pilaan. po, fresh, eto Doon na kayo lang po Wala ka kayo lahat eh. pila. Tulad yan, pag meron sa naharangan inyo? kayo ng mga sasakyan, makukuha nyo ba kaagad yung pasahero? Tulad yan, madadaan kami. Ang pasahero, Yung pasahero kakaway sa amin. oh. maghihintay yan kung sasakay, maghihintay Hindi yan. lahat ng pagkakataon. Hindi yan dahil- pwedeng lala. May pasahero. Hindi na kagad. Talaga nagmamadali yan. Sasakay sa inyo yan. May pasahero. Hindi mo pwedeng ganun May na. fresh. Tsaka pinipilit yung pasero sumakay sa inyo eh. Alam nyo may pila dun sa kabila. Dapat tinatawag nyo. Tanungin natin, Mark, dati ba hindi ka kolorong nakita mo lang nagawain to ni Duroy, tas ginawa mo na rin? Hindi, oh. Talagang umiikot-ikot din oh, ako. So matagal ka ng kolorong, nagsanib lang kayo, parang gano'n. Hindi naman nagsanib. Eh, bakit kakampi ka niya ngayon? Eh, kasi nakikita ko Dalawa kasi silang kolorong po. kung ano-ano nila, sitay-sitay lang nila si Duroy eh. Kala mo naman, araw-araw ginagawa ba ng tao yon? Pagkakataon lang lagi nakikita nyo yung tao eh. Na makakuha ng pasero doon. Totoo yun. Kumbaga, sinasunod nyo lang yung hindi nila nakukuha. Ganun lang muna nangyari. Hindi naman sa Lagi inaaraw. ganun kasi ang ginagawa nyo eh. Yung nga yung kanina sabi ko, ma'am, Ate Corina, yung kung sila, ginagampanan ng mga opisyalis, yung Ayan, trabaho nila, tulad yan. Maglagay kayo ng bantay doon para meron hindi silang kami makakuha. nakabantay doon. Katulad ng mga dating previous na may bantay doon. Kami ngayon na walang toda, dire-diretso lang kami. Kasi may sumasaway agad. Pinabantayan Dire-diretso lang namin. kami. So, ang system... Pinabantayan namin kaya kasi Hindi kami ngayon lumalabas na nambubuhaya. Kasi meron kami nakikitang tao na nagbabantay. So, ang system, kung makakalusot, ay kukunin Kukunin ninyo. ko, kasi- Pag hindi, ay di diretso lang kayo. Ay di ang galing. Kukunin ko lang sa Ang kanila. galing. Nag-aarap buhay din po Talaga kami, ma'am. May Ganun ang kami nangyayari. pinapakain din po kami. Tulad po siya, nangangailangan, naoperahan po yung bukol niya. Makakalusot ma'am, araw-araw makakalusot. Tama. Talagang hindi sila makakalusot kasi araw-araw sila gumagawa. At saka kuya, ang mali sinasadya ay lang mali kahit may Buhay eh. matinding pangangailangan. Ang mali ay mali. Mga sausawero at sausawera, susunod na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Ganyan talaga po ang mukha ng
lumapit sa patalim, inaamin na illegal, ipinagmamalaki pa. Kasi sa sobrang kahirapan sa buhay at pangangailangan. Pero ang mali ay mali. Sige, pula muna tayo. Para sa legal na, mga sir, legal kayo, okay. Kay Kuya Dory naman, bilang kulurom, naglalagari po yan sa biyahe. Nagpapakasakali may sumakay ng mga hindi pipilas sa inyo. Kasi minsan, ako, nagmamadali ako, ang mahal bayad eh. Isingin na sandaan. Gusto lang ito mabuhay eh. Mabuhay ito. Kung may pera, kasi magbabayad ng linya, mahal yun yung prangkisa, membership, di ba? Ibig na bibigyan mga pagkain nila. Kaya kunting unawa na, magiging legal ka rin. Sa puti. Sa akin naman, kasi sa amin meron din ganyan eh, mga cloakroom. Pero sa amin may bigayan sila. Pag nakapila sila, kayo naman dumadaan naman kayo doon, di ba? Oo, kung wala pa silang pasahero, huwag muna kayong dumaan sa nila, sa rota nila. Bigayan. Kasi sa amin, ang cloakroom sa amin, sa gabi lang binabiyahe. Kasi karamihan sa kanila walang lisensya. Hindi ako, may lisensya naman ako eh. Susugan ko lang yung sinabi ni Kuya. Bilang pasahero, tanong ko lang, gaano ba kalayo yung inyong pila sa kanila? Halimbawa, nagmamadali ako, iintayin ko pa ba yung malayo? Tapos, pagka naman sumakay ako doon, mag-iintay pa ng katabi. Pag solo ko naman, special, so mahal ang bayad. Kaya pupunta ako doon sa colorum. Considering po na mahaba yung proseso at may bayad po yung sa pagkuha ng permit, dapat po ginawan pa rin po natin ang paraan since considering po na mahirap po ang trabaho ng mga tricycle driver. So, dapat po maging konsensya po tayo since very unfair naman po kasi nagkakayod po sila umaga't gabi. And kapag may may permit po kasi, sila kapag may aksidente, sila yung mananagot. So unfair po sa kanila since yung walang agency is walang mananagot sa kanila. So very unfair po. I-consider niyo yun. Oo. Considering. Okay, Attorney Rob, anong sinasabi ng batas para sa mga gaya ni Duroy na may medical na kondisyon at kailangan pa rin magtrabaho? Kay Duroy po, dahil hindi naman malignant yan at yan ay, kumbaga, pina-check mo naman, So, ang sabi ho kasi ng batas, itong RA 7277, we are all equal. May PWD, hindi PWD. Pero yung PWD, para ma-equalize nila yung hindi parehas na sitwasyon ng tao, ay binibigyan niya ng benepisyo. Kung sa gobyerno ho magtatrabaho, at least 1% ng workforce. Kung sa private naman po, ini-encourage, may benefit po sa mga kumpanyang malalaki na at least merong 1% din po ng mga magtatrabaho. Pero dito po sa pagnenegosyo, ito po yan, yung pagdadrive ng motor, wala naman po tayong regulation dyan sapagkat kung kaya mo mag-drive at pumasa ka sa lisensya, may lisensya ka ba? May lisensya ka, ibig sabihin pumasa ka sa medical, you are fit to work naman. Pero yun nga, kailangan mo magpasakop, sapagkat kawawa ang mga tao na mga sumasakay sa tricycle mo kapag hindi ka sumusunod sa regulasyon. Yun lamang po. Ayan, batas pa rin. Doc Camille, paano magtatagpo sa gitna itong dalawang panig? Considering yung mga pangangailangan nila. Okay, pagdating po sa ganito, kung magko-compromise, you win some, you lose some. Kasi kung ang pinag-uusapan dito, nagugulat ako sa ating mga audience na sinasabi nyo na kinakailangan ganito, pero may batas tayo. Tapos tayong unang sumisira dun sa batas na yon. So paano magkakaroon ng disiplina ang Pilipinas kung tayong mga tao dun sa na yun, ang unang na hinahayaan natin ang mga tao na nagja-jumper sa kanilang electricity, yung mga gumagawa ng illegal. Basically, talagang mahirap po para magkaroon ng pagkakataon na magkaroon kayo ng prangkisa, yung mga tinatawag na maging miyembro ng mga TODA na ganyan. Pero sana makita nyo yung magiging benepisyo Dahil kasi malaking factor po yung talagang sinasabi natin na pag may namatayan, natutulungan. Pag merong sakit, nabibigyan yung pangangailangan. Kung kinakailangan na kung nagkakaroon ng aksidente, may
may magagawang paraan. Dahil kasi alam ko may insurance yan, yung tinatawag pong TPL, di ba? Kahit yun lang. So kung wala kayong ganong klaseng insurance, hindi ko po alam kung paano kayo makakasurvive lalo't may mga pamilya kayo. So sana tignan yung maigi kung ano po ba ang kagandahan, kung bakit nagkaroon ng TODA at bakit tayo may batas na dapat sundin. Dahil kasi kung wala tayong susunding batas, talaga siguro magkakagulo ang Pilipinas kagaya po na nangyayari ngayon. Oo, okay. Brother June, paano pa iirali ng pagiging patas sa kabila ng mga pinagdadaanang personal? Kailangan kasi makita rin natin yung kabilang panig, hindi yung sa atin lang. Kailangan makita natin yung kabilang panig. Pero sa mga kapatid natin, si Droy at saka kay Mark, sa isang sibilisadong lipunan, kinakailangan ng order. Kailangan maayos lahat. Kaya tayo gumagawa ng batas, no? Pagpapaghahariin natin at ikakatwira natin yung ating kahirapan. Kasi konti lang kinikita namin. Kasi mahirap lang ako. Kasi may masakit dito. Kailangan ko rin ng pera. Kailangan ko rin Hindi na matatapos yan, no? Ang katotohanan, illegal ang kolorum. Bakit illegal? Kasi walang proteksyon na naibibigay sa mga pasahero, sa mga mananakay. Sa TODA, may requirement ng gobyerno, merong hinihingi sa kanila kasi merong pribilehiyo na ibinibigay sa kanila. May proteksyon ng mananakay sa kanila. Kung maaksidente, meron silang insurance. Sa kolorum, totally wala. Now, hindi natin pinawalang halaga ang hirap ng buhay. Pero anong analogy natin yan sa mga nang-aagaw ng mga snatchers ng... Kung ang katwiran nila, naghahanap buhay lang naman ako dahil mahirap kami. Walang kakainin yung mga anak ko mamaya. Kaya ako nag-i-snatch ng cellphone, ng relo. Kailangan kumita rin ako. Hindi magiging katwiran yon sa isang lipunang katulad ng sa atin. Kailangan may order, susunod tayo sa batas, otherwise patulugin na lang natin si attorney. Correct. Tama yun. Okay. TODA right decision ba ang mangyayari pagkatapos ang lahat ng balitaktakang ito? Tayo'y galit sa korap, pero ayaw rin natin sumunod sa batas. Paano ngayon yon? So alamin natin kung lalaki pa bang isyong ito o ating aayusin. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo. Ang magic tulong na dadaan na lang sa inyong mga palad na sana naman ipagpasalamat nyo sa Panginoon, ha? At paano tayo magpapasalamat sa langit? Mag-ayos tayo ng mga sarili natin. Huwag tayong dumagdag sa problema namin, ang problema ng bayan. Diba? Okay, so una, pa-ooperahan natin ang bukol ni Droy. Siyempre, ano pa yan, a-assess kasi baka delikado, right? Nandito sa neck. Oo, baka delikado. So, pwede bang i-aspirate yan nang hindi hihiwain? Pag pina-CT scan siya, tapos pag nakita pwedeng aspirate Tsaka lang siya. malalaman. O yan. O biro mo yung mga gaso sa CT scan. Kami nang bahala doon. Biro mo. Mahal yun. Ako, magpakatino na kayo, At sa 5,000 daw ang kailangan para members fee. Andyan na yung rehistro, andyan na yung plaka, andyan na legit na sila. Kami na ang sasagot sa 4,000. Bakit ako nag-iwan ng tig-1,000? Para itrabaho nyo naman ng konti. Pero pwede na kayong maging membro. Okay. Okay naman yun. O baka sa 1,000 mag-away pa kayo, ha? Okay na yun. Kaya nyo na yun, Mark. Kaya nyo na yun. Okay? Tapos, bibigyan namin kayo ng sipilyo at saka toothpaste para hindi maubos ang ngipin. May natitira pang konti. Isalba natin. Isalba natin habang may pag-asa pa. Toothbrush at toothpaste. Ayan. At meron tayong pamaskulubong. Merry Christmas! Trader PH! O, diba? Merry Christmas! Ayun. O, dahil binigyan na
lagyan mo ng tali, i-backpack mo. Ha? Kaya mo yan, kaya mo yan. Tapos, dahil binigyan ko na kayo ng regalo, magbati na kayo. Magkamayan na kayo ngayon. Okay, okay. Ayan. Ayan. Wala nang away. Ito ngayon ang problema. Baka pumunta lahat dito yung mga nangongolorom, humingi ng 5,000, ha? Harangan ng sibat. Hindi na pwede. Dalawa lang. Okay. May dahilan na ang batas. Lahat kasi tayo nangangailangan. Lahat tayo may babayarin. Mayaman man o mahirap, may pangangailangan. Isipin na lang ninyo kung walang batas, walang regulasyon. Kung walang batas, ayan, lahat na ng pera ng bayan nanakaw na, di ba? Kung walang batas, baka nagpatayan na po ang mga tao. At ang disiplina, nagsisimula sa pinakasimpleng mga sitwasyon. Kung tayo ay galit sa korap, kung tayo ay galit sa nanlalamang, kung gusto nating mabiyayaan tayo ng maayos na buhay, kailangan sumunod sa batas. Okay? Ako pong inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap pa sa dapat, may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabi na sabuting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Naiwan daw kasi ni Ukay-Ukay Seller ang kanyang mga paninda sa tindahan. Wala ng mga ito ng kanyang binalikan. Wala naman po akong nakita kasi na may dala-dala po siya. Ako lang ang nandun. Nandun yun sa bangko. Ay, di lalabas na magnanakaw ako. Sinungaling ka. Hindi ako naglalala kita. Dalaga ka na. Ganun lang ang ginagawa mo. Nagbubudil-budil ka. Ninakaw daw ng sari-sari store owner ang naiwang paninda ng Ukay-Ukay Seller. Sama-sama tayong maghalukay upang lumabas ang katotohanan sa pinag-aawayang mga damit. Harapin mo face to face.